Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Malamig na gabi sa lahat ng ating mga kapamilya mula Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre magandang gabi po sa lahat ng mga tagapanood sa TVUP, sa Signal 101, sa Facebook Live at sa YouTube. Ako po yung Mare ng Bayan, of course kasama natin sa ating Abogado de Campanilla, walang iba, ang Abogado de Campanilla, Attorney Danny Concepcion. Magandang gabi sa iyo, Attorney Danny Concepcion. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Hindi mo pansin, sinabi ko malamig. Oo nga, kasi mahalumigmig. Ito ka na naman eh. Malamig na nga eh. Pinahirapan mo pa. Anong ibig sabihin ng mahalumigmig? Sige nga, mahalimuyak ba yan na may malamig? Ganon? Kapag malamig, ang temperature mababa. Okay, sige. Pag mahalumigmig, ay mababa ang temperature at basa pa ang hangin. Kasi umulan, halimbawa, ayan, ay mahalumigmig. Mahalumigmig. Hindi mo iniimbento yan, di ba? Hindi. Sure ka dyan, walang invento rin. Okay, sige. Mahalumigmig na gabi sa inyong lahat. Dahil bear na di ba? Pagka bear talaga, eto na pumasok na yung amihan, iba na yung simoy ng hangin. Pero ikaw ba may mga kamag-anak na uuwi dito sa ating bansa para sila ay magpasko dito? Yung aking dalawang kapatid na babae. Umuwi. 2 beses sila umuwi sa isang taon. Uuwi sila ng May, para sa birthday ng nanay ko. Nay, kumusta? Wow! Oo. Tapos, December. Miss Bayambang. Si Miss Bayambang. Okay. At ang December, uuwi sila para sa Christmas. Kasi si Mami, syempre, not getting any younger. Gusto kasama ng mga pamilya, di ba? So, nananalaytay pala sa dugo mo ang merong pagka, beauty queen na nanay. Hindi yata kasi, ano yun Ano yun? Nagkamali ba yun? Balota. Mas napakaraming balota nang binili ng balota! Ng load. Nay. Kasi ako nagsabi niyan siya. For sale yung balota. For sale ang balota. Okay. Sige. Pero sige, nagmana naman talaga si Attorney Danny Concepcion sa tatay niya. Sige. Anyway, magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Ito na ang mga numerong pwede ninyong tawagan para naman makasama kayo sa aming mga huntahan. At kung kayo'y may mga katanungan, pwede kayo mag-text o kaya naman ay tumawag na kayo dito sa mga numerong ito. Kapag ka-Globe ang telephone nyo, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8807. Yan. Yan, makikita po ninyo sa monitor. Sa mga screens, no? Sa screen, opo. Siyempre, yung iba, gusto talagang makausap ka ng personal. Opo. Sabi niya, sayang naman yung pagkakataon. Mahal-mahal nitong abogadong to. Pag kinausap sa labas, dito na lang, libre. Tama. May point naman, May point. Sige. Okay, so eto na. Text question number 1. Siya ay si Ramil. Siya ay 46 years old. Kaedad mo? Imagine. Matanda lang ako ng mga 2 paligo. Sabi ko nga di ba? At taga Bulacan. Okay. Hello, attorney. For 25 years nang binubungkal ng ama ko ang lupa namin. May declaration na kami pero wala. Baka tax declaration, May tax declaration na kami, pero wala pang titulo. Yun. Ngayon, may biglang humahabol at sinasabing kanila raw ito. May witness pa raw. May karapatan po ba siyang humabol kahit matagal na naming inaalagaan ang lupa? Ang sagot. Kasi po, hindi ninyo nasabi kung bakit
wala sa inyo ang titulo ng lupa. Oo nga. Okay. Kung wala po sa inyo ang kopya ng titulo ng lupa, sapagkat meron palang ibang may-ari nito na siyang nag-iingat at nakapangalan sa kanya ang titulo, ay meron pong pagkakabul yun. So talo siya? Ay hindi naman natin masabi kasi hindi rin niya nasabi na baka ito naman ay inaward naman sa kanya bilang isang agricultural worker under the land reform law. Possible. Posible rin yun. Kung ito po ay inaward na sa inyo ng gobyerno, ang ibig sabihin nito, kinuha na po ng gobyerno ang lupa mula doon sa may-ari at ibinigay po sa tatay nyo. Baka yun sinasabi niya na deklarasyon, baka ito yung land transfer certificate, ano? Kaya hindi po kasi maliwanag yung facts, yung mga datos mula dun sa pagkakatext ninyo. Okay, may question ako. Sige. Kunwari, naibigay nga sa kanila ng gobyerno yung lupa na yun. Inaward. Hindi ba kinakansela yung titulo? Opo, kakansilahin yung titulo po noong original na may-ari at babayaran siya ng gobyerno. Kasi hindi naman pwedeng kumpiskahin lang ng gobyerno yung lupa mula sa may-ari at ipamigay. Violation ng Constitution yun. Kasi you cannot be deprived of property without remuneration. Compensation. Just. Sure ka just? Oo. Sometimes it's not just. Okay, sige. Anyway, so yon ha. So, hindi sigurado si attorney kasi hindi nga buo yung kwento Hindi buo ang kwento. Kulang-kulang ang kwento. Pero at least nabigyan napahapyawan na kayo. Pero kung yung nga naghahabol, ay sila pala yung may titulo, talagang may karapatang maghabol yun. Pero kailangan pakita muna nila kung talagang orig yung titulo. Ay, kung tunay. Kung tunay. Baka naman minsan nagawa lang somewhere else. Apa. Sige. So, ingat tayo dyan. Okay, anyway. Si Jane ng Bicol. Ayan. Anong masarap sa Bicol? Pinangat. Laing, tama. Kanina kinain ko yan, laing. Ang sarap. Anong pinagkaiba nung pinangat ng Bicol sa laing? Ikaw ang Bicolana, Jane. Ikaw sumagot. Mas gusto ko yung pinangat. Pinangat. Ikaw, Jane, anong sagot mo doon? Tagarian ka, pagtanggol mo. Buo lang yung buo lang yung dahon ng gabi, tapos may palaman coconut meat at saka crab or shrimp na pinapalaman. Ay, mukhang ang sarap tapos ano yun? Pinag-fold hanggang sa kumapal ng kumapal. Tapos, i-steam. Ay, sa papakuluan sa gata. Papakuluan sa gata? Yes. Sarap, no? Ito ka na naman. Gusto ko yan. Ito ka na naman. Talaga naman, pag itong sinasabing pagkain, kala mo talaga sarap na sarap pag ako nagpupunta ng Bicol, talagang nagpapahanap ako noon. Ng pinangat. Sayang. Kasi alam mo, nung buhay pa si Congressman Edsel Lagman, alam niya yung paborito ko yun. Pagka umuwi siya ng Bicol, tatawag yun. Danikon, magpapadala ako dyan ng pinangat, yes, sir! Ay, ang sarap. Ikaw ba nagluluto ka ng pinangat, Jane? Hindi, because highly skilled people ang nagluluto niyan. Ang expertise ko is laing at saka sinantulan. Ano yung dulo? Sinantulan. Santol. Santol yun. Na pinangasim. Kasi yung santol, meron siyang balat na makapal. Yes. Di ba maasim yun? Ginagayat ngayon yung balat ng santol. Maasim yun, di ba? Pero ginagataan. Yun ba yun? Nilalagyan pa ng baboy yata yun, di ba, Jane? Naku, nawala si Jane. Jane, bumalik ka. Kailangan namin ng tulong mo. Jane? Kasi ang dami ko doon kasing tanong. Hindi nakapagtanong. Hindi na tuloy nakasabi niya, bullshit kayo. Hindi ako nakapagtanong. Puro kayo tanong ng tanong pagkain. Hindi to nila. Uy, balik niyo si Jane. Ano ba? Balik niyo si Jane. Asa na si Jane? Tawagin niyo ulit si Jane. Andito ako. Sabi ko nga, nandiyan ka. Oo, nakikinig lang siya. Okay, sige Jane, di na kita antabala. Anong tanong mo? Anong tanong mo? Sige.
I'm sorry, medyo choppy. Sige po. Anong tanong mo, Jane, para masagot ka ni Attorney Danny Concepcion? Okay. Well, first and foremost, good afternoon kay Attorney Danny Con and sa ating host, si Mary Yao. Yeah, good evening na tayo, friend. Oo, gabi na. Sige. Sorry. Oo. Yeah. So, issue po is, pag-ibig acquired property. Of course, where is as is, nanalo ako sa bid. Aware ako naman yung squatters, pero hindi ako ready doon sa ginawa nung squatters. Sorry. Squatters? And then, Informal settlers ba yung pinag-uusapan natin? Yes, informal settlers sa property. Okay. Ang nagulat ako is, nagpunta sa US yung mag-asawa, ang iniwan, 2 minor de edad na anak na nag-aaral at ang nag-aalaga ay yaya. Now, Sorry, Jane. Medyo hindi namin nakuha yung umpisa. Balik tayo konti. Rewind tayo ng konti. Ulitin mo nga, please. Ano tong property na ito? it's a pag-ibig acquired property. Yun. Nanalo ako It's sa a bid. pag-ibig acquired property. Nanalo siya sa bidding. Okay. Kasi yan, repossessed. Repossess. Okay. So, ang nangyari, naiwan doon sa bahay na supposedly napanalunan mo sa bidding yung 2 minor de edad at saka isang yaya. Nagpunta sa US, sino? Yung magulang. Ay, magulang. Yung magulang ng 2 bata. Ha? Pwede ba iwanan niya anak niya? Gusto niya eh. Okay, Exactly. fine. So, ang nangyayari, every time na sinusumon ko sa barangay, hindi tinatanggap yung letter and nagpapalit ng yaya. So, I'm always back to zero. And now, lumipat na ako sa ibang lugar. I'm now residing outside Bicol. I'm at a loss kung ano ang gagawin ko. How do I get the name of the guardian? How do I start? Okay. Wait a minute, kaping mainit. Di ba pagka-repossess ng pag-ibig, dapat si pag-ibig ang gumagawa ng paraan para... Dapat sana na i-repossess nila yung property, paalisin nila yung nakatira, at saka nila ibebenta, at saka nila i-auction. Hindi ganun ang ginagawa ng pag-ibig. Parang, i-auction namin to at bahala na kayo magpaalis dun sa nakatira. Ngayon, ikaw naman na magpo-propose o mag-o-offer ng bid, dapat na i-factor mo doon sa presyo na i-offer mo yung gastos mo sa pagpapaalis doon sa nakatira. Medyo masakit ang ulo. Ang ginawa ng pag-ibig dyan, inalis niya yung problema sa kanya at ipinasa niya ron sa buyer. At sabi niya, dahil ipinasa ko sa iyo yung problema, di babaan mo ng konti yung presyo. Yung presyong i-offer mo. Mababa ba yung presyong na nakuha mo, Jane? Yes, technically by market value around 50%. Kasi nga may nakatira. Hindi, okay. Pero nag-consult ka na ba ng abogado? Hindi pa? Ngayon pa lang. Ngayon pa lang sa'yo. Hindi, Okay. kasi ito, kinakailangan magkaroon talaga ng isang abogado na magpapaalis doon sa mga nakatira. At hindi naman pwede na dahil umalis yung mga magulang at iniwanan ay mga minor de edad, ay hindi na magkakaroon ng paraan para mabawi yung property mula sa mga nakatira. Alam mo, ako din naniniwala na totoong nasa abroad ang mga magulang niyan. Hindi ka naniniwala? Tingin ko nandyan lang sa tabi-tabi yan. Hindi po, actually, Attorney Danny Con, yung parents talaga ay nasa US. Nag-contact sa akin yung mother. Sabi niya, babayaran niya na lang daw ako sa property. And I was like, no. Kasi, ang ganda ng presyo na nakuha ko yon na dapat inasikaso nilang binayaran years ago pa. Hindi, ganito ang sabihin mo sa kanya.
Sige ho, wala naman akong Yung obligasyon. father, nakausap ko din, nag-threaten na sisirain nila yung property and Kaya nga. mag-abogado na lang daw ako. That's it. Kasi talagang alam nila na may gastos ka talaga at baka sumuko ka sa gastos. Pero sila ay maggagastusan din kasi pagka nag-abogado ka, di kukuha naman sila at babayad ng abogado para lumaban. Kung hindi na nga nila nabayaran yung unit meron pa kaya silang pambayad sa abogado para pero baka pumunta ng US para makapagtrabaho at baka para nagpapadala ng pera o baka ngayon may pera na. Hindi kasi hindi dapat ganoon ang arrangement. Dapat ang arrangement diyan, sige ho, umalis muna kayo sa property at magkasundo tayo. Bibigyan ko kayo ng panahon, bayaran niyo ako sa ganitong halaga, ibabalik ko sa inyo yung property. Pero ilagay muna ninyo ako dun sa possession. Ngayon, dahil hindi nangyari yon, kukuha ka ngayon ng abogado para magsampa ng kaso para sila paalisin. Anong kaso yun? Ejectment? Ejectment. Matagal ba yung ejectment? Ay, depende yan sa depende yan sa judge na humahawak. Pero ngayon kasi may mga rules na para maging mabilis ang ejectment proceeding. Ayan. So, kailangan mo na talaga ng abogado, Jane. Kasi talagang sasampahan na ng kaso yan. Kasi parang, at saka syempre, saan nga naman titira ngayon, ang nagiging problema ngayon ni Jane, siyempre, nire-require yata sa batas na dapat ay magbaranggayan muna sila. Sino nga attend? Wala nga. At ano yun, bibigyan sila ng summons. Yes. Diba? Hindi, magagawan po ng paraan ng lawyer yon na kung wala doon yung tao, magkakaroon sila ng tinatawag na substituted service. Opo. Ganon. So, hindi porke walang tao doon na makukuha ng letter or something. Ay, nako, yan ang sinasabi ko, Jane. Hindi parang mawalan ng remedyo ang isang tao na nag-i-enforce ng kanyang karapatan. Yon. So, Jane, dito, abogado ang susi mo. Alam niya ang gagawin. Kaya nga may tinatawag na abogado de campanilla. Asan yung kamay ko? Nawawala. Ayun. Ito. Ayan, ha? Nakikita mo, abogado de campanilla. Pero hindi na siya pwede. Hindi na siya gumagawa ng ganyan. Iba na lang ang kunin mo. At saka Bicol na pa. At saka Bicol. Hindi, maraming abogadong magagaling dyan. Ha, Jane? Kuha ka na ng lawyer kasi they know what to do. Yun. Yung sinasabi ni Attorney Danny Concepcion. Kaya nga dapat de campanilla, hindi sampay bakod ang kunin mo, ha? Thank you so much. Okay. God bless you too. God bless you too. Bye-bye. Thank you. Bye. Ayan. O, di ba natuwa na siya dahil gusto natin yung laing niya. Tapos natuwa pa siya sa sinabi mo sa kanya. Oo, at saka dyan sa Bicol, meron silang ginagawa dyan na dinailan. Tingnan mo. Huwag kang magmumura, attorney. Hindi namin naintindihan. Ano ba? Dinailan, dinidikdik nila yung hipon. Di ba animal cruelty yun? Oo nga. Oo, tama. Dinidikdik yung hipon? Dikdikin nila yung hipon. Hindi naman siguro buhay, patay na. Pagkadikdik nila ng hanggang sa mawala rin yung katas. Matuyo, ma-dehydrate. Tapos? Yung tubig ay umalis. Nagiging parang solid na paste. Parang solid block. Kasi hindi pa luto eh. Yun ang parang ano ba yun? Yung parang chicken cube. Ito ay shrimp cube. Pero solid kasi malasa. Pag yun lang ang sahog napakasarap eh. Bakit pag ikaw nagsasabi parang ang sarap-sarap? Ay talagang masarap. Pag sinabi kong masarap. Di masarap. Okay. Pag sinabi kong masarap, kung yung ikaw ba nasasarapan ka ba sa saan? Burong dalag? Hindi ako makain ng buro eh. Kita mo, pero masarap yun. Hindi ako makain. Ako lang ata yung kapangpangan, di kumakain ng buro. Burong dalag. Anyway, sige, ito. Si Leo ng Batangas. Uy, Batangas. Alam mo yung Batangas, pag pumunta tayo sa Batangas, ano yung kinakain doon? Ay, ang gusto ko dyan tulingan? yung sinaing na tulingan. Ayan. Di ba? Yun, mayroong kasamang dried kamyas at saka taba ng baboy.
Diba? Sarap. Tingnan mo talaga lahat ng klasyeng pagkain. Alam niya. At pag kinakain mo, ang sausawan mo niyan ay kamatis na maraming wansoy. Tingnan mo nga naman, pati yung sausawan, alam mo kakaloka, di ba? Anyway, may buyer po kami ng property dito sa Pilipinas, pero yung payment, manggagaling pa ng US. Sabi po ng bank, kailangan daw muna ng deed of sale bago nila i-transfer ang pera. Pero nalilito po kami kung paano namin gagawa ng deed of sale kung wala naman palang bayad. Naka-experience na rin po kami dati na may buyer from the US at nag-transfer naman successfully ang mas malaking halaga. At yun ay mas malaking halaga. Kaya nagtataka kami, bakit ngayon hindi daw pwede? Ano po ba ang tamang proseso para mailipat legally ang pera mula sa US papunta dito sa Pilipinas para pambayad ng property? So, yung bibili, taga-US. Ayaw niya na... Hindi, gumawa ho kayo ng deed of sale, pero ang nakalagay doon na yung ownership ay magta-transfer kapag natanggap na ninyo ang bayad. Yun. So, may conditional. Nandun sa... Pero deed of absolute sale din yon. Pero nakalagay lang doon na hindi mo itatransfer sa kanila ang titulo o ang ownership hanggat hindi mo natatanggap ang bayad. Ang tanong ko, ano naman ang assurance na nagpadala ng pera? Di kaliwaan sila. Pag dumating na yung pera dun sa bangko, ay siguro naman meron siyang representante na nandito sa Pilipinas. Pipirmahan ko yung dito pa absolute sale at pipirmahan ko yung pagkatanggap ko ng pera na inilabas ng bangko. So, ang question, ang ibig mo sabihin, attorney, gagawa muna siya ng deed of absolute sale with condition sa baba. Pagka kunwari nakuha na niyang pera, they will go again, they will create another deed of sale, deed of absolute deed of sale. Ganun ba yun? Hindi na, yun na. Isa na yun. Okay. Pero paano natin masisigurado na yung pera na nakuha nila ay paano ko sabihin, wala pa ako natatanggap Hindi, kaya nga doon sila magbabayaran sa bangko para merong testigo, diba? kompleto. Inilabas ang pera. Siya naman, hindi niya bibitawan yung titulo niya at saka yung deed of absolute sale nang hindi niya natatanggap yung pera. Okay. Question, ang titulo ba pwede ring pang-ipit muna? Kasi kung hindi ko bibitawan ng titulo, hindi nila maililipat yung title agad-agad. Ayan. So talagang ang pinakamaganda doon, after that, na may condition, hawak pa rin niya yung titulo. Pagka yung sa kabila naman, pag nagbayad na, tsaka lang i-release yung... so kaliwaan. Kaliwaan yun. Ayun. Ay, maganda yun, ha? Okay, sige. Kasi ngayon talaga naming scammer. Kaya ang hirap din talaga, di ba? Ay, hindi ka scammer, Jael. Sabi ko, hindi ko siya scammer kasi may pinagawa ako sa kanya kanina. Sabi ko, nagpa-transfer ako ng pera. Sabi ko, ay, bakit wala pa? Scammer. Ba yan? Isang maletang basura ba yan? Ay, nako, mas maraming basura. Gusto ko yung bayong-bayong na basura. Okay, sige, ito. Bayong naman, parang hindi nang bayong ngayon ng lalagyan ng basura. Maleta na. Social maleta. Na. Ano ang maleta? Louis Vuitton? Hindi ba Louis Vuitton? Batong. Batong. Sige. Anyway, eto na. Si Rodel naman, siya ay 34 years old. Pag sinabi kong Cavite, may pagkain na naman siya sasabihin. Alam mo kung anong masarap sa Cavite? Tingnan mo, sabi ko na nga ba Anong masarap sa Cavite? Alam mo, yung mga Kapampangan ay sikat sa kanilang tamales. Okay. Pero meron ding tamales sa Cavite. Ang tamales is parang kakanin? Parang kakanin. Oo. Yari yan sa sa corn grit. Okay. Really? Pero iba din ang tamales sa Cavite. Hindi ba dapat yung Cavite tahong? Okay. Di ba may tahong doon? Pero hindi lang naman sa kanila may tahong. May tahong din sa Bulacan. May tahong din sa Quezon. May tahong din. May tahong sa Bataan. So maraming pinanggagalingan ng tahong. Okay. Hindi ko alam. Pero yung tamales na yon sa kanila lang. Meron. Sa kanila lang sige. meron. Sige. Masarap din yon. Masarap din. Sige, ha? Dati yan ang Pag ako pumunta dun sa mga lugar na yan, tapos kumuha ako niyan, sinabi ko sa'yo, kung di masarap yan.
Nako, Sure ka? Pinadadalan ako ng isang fraternity brother ko na taga Cavite. Ng tamales. Ng tamales na yan. Okay, sige. May kapitbahay po kami na bagong lipat. Okay. Simula noon, madalas na may basura. Ayan na nga ba yung basura, oh. Ayan. May basura at tubig ihi na tinatapon sa bubong namin. Out. Kinausap na namin sila pero nauwi lang sa gulo. May special child PWD po kasi na nakatira doon at posibleng siya ang gumagawa. May laban po ba kami sa PWD o sa mga magulang niya? Ano po ang tamang hakbang para masolusyonan ito? In short, baka yung gumagawa noong pagtatapon ng basura, pagtapon ng wiwi, Hindi, yung pero, PWD, baka hindi yun. Baka, kasi yan, kaya pinagsisimulan ng away. Dahil parang hindi naman matanggap nung kanilang kapitbahay na sa kanila nanggaling ang basurang itinatapon sa bubong nitong nagrereklamo. Pinakabaganda niyan siguro ay may testigo o kaya lagyan natin ng video. CCTV. Okay. Ngayon, kapag nakita sa CCTV kung sino nagtapon, at may ebidensya na. Correct. Di ba? Sabihin nyo, lalagyan po namin to ng CCTV, sir, para alam namin na... Para walang gulo. Para wala akong gulo. Matukoy na natin kung sino ba talaga ang Pero kasi dapat sana hindi agad nila pinagbintangan. Agad-agad pinagbintangan. Agad parang pinagbintangan agad-agad Sige, but anyway, maganda yung solusyon na yun. Get a CCTV, pag nakita ninyo, di barangayan. Ngayon, baka naman alam na niya na ganun. Pero kung yung special child pala nila ang gumagawa, hindi naman pwedeng kalimutan na lang. Di syempre dapat magulang ang in charge doon. Dahil sa special child. Yes. Ay, hindi po. Kailangan may gumawa tayo ng mga hakbang para yung ating special child ay hindi naman makaperwisyo sa ibang tao. Ayan nakuha nyo na Well anyway, sana po ay marami kayong natutunan sa amin ngayong araw na ito bukod sa napakasarap na mapapagkain sa bawat ibang lugar. Next time titingnan natin kung alam lahat ni Attorney Danny Concepcion ang mga masasarap sa bawat lugar. Basta nakain ko na. Okay. Matatandaan ko kung masarap o hindi masarap. Well, anyway, hanggang sa muli po, ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Hi to my Papa Jimmy and Mama Trining and Babe Marcial Angelico Castro. Hanggang sa muli po. Attorney Danny Con po, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye! God bless you!